Warning. This podcast contains spoilers. Third World Cinema Club. Welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. I am Jim of Jimmy Kulat, iba pa? I'm Engelbert of Film Police Reviews. And we're joined today by the award-winning director of the 2017 film Respeto. This is Treb Monteras II. Oh yeah! Yeah. What's up? Mag-ingay! Hello guys. Hello guys. Yes, todo na to. Todo na to. So today we'll be talking a bit in depth about Direct Treb's film Respeto, which is in these times medyo very relevant considering what's happening here in the Philippines and also around the world. So I guess we'll start out first with questions directed at you, Direk. So the first question is, how did you start out in the business of filmmaking? Yun lang. Okay, sige. Well, paano ba? Well, ang kwento kasi niyan, paano ako nag-start talaga, no? Parang medyo maaga ako na-expose sa filmmaking. Pero hindi siya yung filmmaking na naisip na unang papasok sa isip niya. I'm sure mga pelikula, no. Yung filmmaking na sinasabi ko is stop motion. So as early as 6 years old, tinuruan ako ng tatay ko mag-stop motion using mga barya, no. Yung tatay ko hindi talaga siya filmmaker. Engineer siya pero sumaside din siya bilang KBL videographer. Yung KBL, I'm not sure kung familiar kayo sa term na yun, pero ibig sabihin ng kasal, binyag, libing. So parang nagpa-practice siya ng stop motion kasi dati 'di ba nung mga 80s and 90s usong-uso yung yung mga sing-sing ng mga ikakasal parang pinapagalaw. Baga wala pa yung mga wedding videographers na sikat niya katulad nila Jason Magbanwa, di ba? Yan sila Bob Nicolas, wala pa yung mga sikat na wedding videographers na. Isa sa mga treatment 'yon. So parang isa 'yun sa sa naging dahilan kung ba't ako naging interested sa motion picture kasi na-amaze ako, di ba, na parang with a home video camera pwede ka palang gumawa ng animation, ganyan. So dun una nag-start 'yon, and then nung high school ako, I attended a summer art workshop sa Metropolitan Museum nung 1991 'yon. Grade 5 ako noon, tama, grade 5. Doon ko na-meet yung isang up-and-coming filmmaker na graduate ng Makiling School of Arts, I'm sure kilala niyo siya, si Direk John Red. So batang-bata siya noon, payat pa siya noon, long hair pa. Wow. And in one of our classes doon sa art sa summer art classes doon sa Metropolitan Museum, pumunta siya kasi kaibigan niya yung instructor namin. And and nagpakita siya ng ilan sa mga gawa niya at saka ilan sa mga gawa ng mga kasama niya sa fine arts. And parang doon kasi nagsisimula pa lang nun yung alternative cinema, di ba? So pinakita niya yung mga gawa nila Roxley, nila Raymond Dredd, and marami pang iba. So unang-una kong nakita siguro na experimental film yung Lizard. Yung Lizard ni pangalan ni Roxley. So talagang ewan ko kung napanood niyo yung short film na yun. Pero siya short, nakita ko pa siya sa YouTube, naka-upload siya sa YouTube. So siya, parang naglo-loop lang yung
yung Our Father na prayer. Ako, the Lord's Prayer. Naglo-loop lang siya. And then, merong lalaki na naka-stockings yung mukha niya nakabalot ng stockings. And nakakulong lang siya sa isang kwarto. Talon lang siya ng talon. So, siguro pagka 11 years old, nakakita ka ng ganong klaseng pelikula, di ba? Talagang, ako, I got blown away. So, parang lalo akong nagkaroon ng interest sa pelikula. And then, hindi film ang kinuha ko nung college, pero nag-fine arts ako. And sa UST noon. Then after that, advertising ang kinuha ko, fine arts. And then after that, when I graduated, I worked for a clothing company. So, I was a marketing guy, art director, for a clothing company. Then may mga na-meet din akong filmmakers noon na naging kliyente ako. So client side ako noon. Na-meet ko noon si Lyle Sacris, ganyan. And sa kanya ako nagtanong kung paano ba makapasok sa mundo ng pelikula. Noong time na yon, uso pa rin yung MTV kasi year 2000 yun, 2001, ganyan. So sinabi niya sa akin na mag-enroll daw ako sa Mowel Fund. Doon ko na unang narinig yung Mowel Fund. And every summer daw may classes sa Mowel Fund. So nag-enroll ako sa workshop. Naging teacher ko si Nick De Campo, tsaka si Paulo Villaluna, si Reggie Ben Romana, sino pa ba? Ayun, and I thought na kapag ka nag-Mowel Fund ka, automatic magiging director ka, makakapasok ka sa pelikula, pero hindi pala ganun kadali. So, hindi ganun kadali. Kumbaga, mahihain kasi ako eh. Mahihain ako, so... And yung sa Mowel Fund kasi usually magkakakilala na yung mga nandun. Ako taga UST, wala namang pelikula sa UST. Usually mga na-meet mo doon sa Mowel Fund, mga taga Fine Arts, ng UP, o taga film, di ba? So, medyo hindi rin ako kagad nakagawa kumbaga nakapasok sa industry. That was year 2002. So, after that, so I was really excited na after the workshop, magiging director na ako, pero hindi pa. So, and I realized that the only way for me to become a director or for me para makapasok ng industry is to make my own film. So, naisip ko, the only way nga na yung makakapasok, kailangan ako mismo mag-produce ng material ko. So, syempre, to produce your own material, kailangan mo ng pera. So, and ako naman, parang kakagraduate ko na wala pa rin akong pera noon. So, naisip kong way is magnegosyo. Kaya nung isang beses na nilapitan ako ng friend ko, tinanong niya ako, open-minded ako, sumama ako sa kanya. And then pumasok ako sa mundo ng networking. So nagbebenta ako ng food supplement dati. Nagbebenta ako makeup, would you imagine? Wow. Nagfo-foods pa ako ng strangers, ganyan. Hoping na makaipon ako enough to at least produce a decent short film. Ganyan. Diba? But, I realized na, marami akong natutunan nung ginagawa ko yun. Kasi, during the day, art director ako for a clothing company. Then, sa gabi, nagbebenta ako ng supplements. And then, weekends, nagbebenta ako ng makeup, tsaka mga pang-foods pa na products, ganyan. I realized na talaga palang, gusto ko talaga maging director. And doon ko rin na-realize na hindi pala ako magaling sa sales. So, kasi di rin ako kumita eh. Actually, lugi-lugi ako noon eh. Pero, nakakatawa kasi, parang, I realize na lahat ng bagay, alam mo yun, gagawin mo para lang matupad yung pangarap mo. But, yung first break ko talaga, sorry ang haba but yung first break ko talaga, nangyari, dun din sa work ko as an art director. So, nung 2004, dahil clothing yung pinagtatrabuhan ko, we used to give clothes to musicians, to artistas, ganyan, parang as a form of free advertisement. So, meron kaming, yung boss ko, inassign ako sa isang project, bibigay kami ng mga damit sa banda, ganyan. And then, yung banda actually was Southborder, R&B band sila. Ako kasi mahilig sa hip-hop. So, parang naging match. This was 2004, 16 years ago. So they asked me kung may kilala akong music video director to help them with their music videos. And then, mention ko, nag-Mowel Fund ako dati, ganyan, pero hindi ako director pa. Wala pa akong experience. Pero
yung tatay ko, nagki-KBL. So, meron kami editing equipment sa bahay. Parang pwede ko silang tulungan sa editing. Nahiya akong i-present yung sarili ko sa director kasi wala naman talaga experience eh. Pero, kumbaga, sa ending, ako pa rin yung naging director ng music video nila. And doon na nag-start talaga yung career ko as a director. So, parang yung isang music video na yon naging more than 300 music videos after ilang years. And then, pumasok ako sa TV, doing variety shows, yung Sunday variety show, ganyan. Tsaka mga cooking show. And then in 2015, I decided na magre-resign na ako sa TV kasi gusto ko talaga pelikula. And doon ko sinimulang trabahuhin yung respeto. Ayun. Sorry ang haba. Nagsimula talaga sa pagkabata, ano? Okay, life story. Charot lang. Life story. Hindi, joke. Okay lang. So, I guess yung second question, parang extension din from that. Yung original screenplay ng Respeto, partially written siya ni Niel de Mesa. Yeah. What was that original script about, and how much of that original script stayed in the finished film? Well, yung Respeto kasi nag-start siya late 2010 pa talaga eh. Kumbaga yung idea, no? So, before Niel was involved, meron na akong idea for a hip-hop film, no? Nangyari kasi yon one time, na-mention ko kanina na taga-UST ako, nanonood ako ng, we had an event noong 2010, December, sa UST, na organized by the Varsitarian. So, it was, parang an alumni homecoming na ginagawa in every 2 years, ang tawag namin doon, Balik Varsi. So, noong time na yon, since Jubilee year ng UST, it's a big event, lahat ng mga who's who ng literature na galing sa Varsitarian were invited. So, nandun sila F. Shunil, sila Bien Lombera, and then nandun din sila Vim Nadera, may grupo sila ng mga nagbabalagtasan. So, in the middle of the program, nag-perform yung tatlong Makata na to, nagbalagtasan sila. Yun yung unang beses na nakapanood ako ng balagtasan na live. So, medyo, kumbaga alam naman natin kung ano yung balagtasan, di ba, mula high school. Pero iba yung experience kapag nakapanood ka ng mga tunay na Makata na mag-perform. Kumbaga, yung time na yun, nauusad din kasi yung flip top, yung mga rap battle leagues. So, yung dating sa akin, para siyang ganun. Kasi, parang, pag nag-deliver to mga to ng verses nila, para sila mga rapper din. But of course, syempre, classical yung tono. So, dun nagsimula yung idea na parang what if, di ba, may gumawa ng isang pelikula tungkol sa balagtasan at hip-hop. Ang ganun. Yeah. So, dun ako nag-start na nag-isip ng idea. Pero, mga ilang years din bago talaga nabuo yung kwento. Parang 2010 yon, after 2 years, nabuhay uli yung idea. Hindi kasi ako writer talaga. Kumbaga, nagda-direct ako pero iba syempre kapag pag writer ka, mabilis ka makaisip. Pero yung akin kasi most of the ideas dun sa Respeto na nakuha inspiration from actual experiences at actual ng mga tao. So, yung pinaka-idea talaga niya after nung event na yun, naging matagal pa. 2013, nanonood ako ng event ni Glock 9 na palagi ko nakakatrabaho ng time na yun. So, the event was in Eastwood. Album launch niya ng album niya. Album launch niya ng album niya. Sorry. Album launch niya. And then, sa harapan, ang weird kasi merong habang nagkakagulo yung mga tao, merong matanda na nakaupo sa harapan. So, he looked familiar sa akin kasi alam ko, kilala ko tong matanda na to. Hindi ko maisip kung sino siya. Tapos, nung medyo nakita ko na yung mukha niya talaga, na-realize ko, nakita ko na siya dati sa mga libro. So, I realized na ang nanonood nun na nasa harapan was Doc Bien Lombera.
Oh. Our national artist for literature. Ah. And then, so nung time na, nung nagkaroon ako ng chance na makausap si Glock 9, dahil ginawa ko na siya ng mini-doc niya for corporate event, I asked him kung paano or bakit nanonood si Ben Lumbera sa concert niya. And he told me na parang nagkaroon sila ng relationship nung matanda. Baga, parang si Tatay Bien, parang naging kaibigan niya. So nanonood sa kanya si Doc Bien. At the same time, ganoon din siya. Kapag may event si Doc Bien, naiimbitahan din siya. So doon ko na isip kung ano yung magiging characters ko for the film. No, tungkol sa isang aspiring rapper at isang matandang poet na sikat nung panahon na aktibo nung panahon ng martial law. Parang doon nag-start. Actually, ang idea ko niyan para siyang Karate Kid eh. Para siyang Karate Kid ng hip-hop. Parang gano'n yung unang idea. Sobrang baduy, di ba? Sobrang baduy. Pero, kumbaga, alam ko na may something, di ba? Kasi wala pang gumagawa ng pelikula na masyado tungkol sa hip-hop except in tribo, of course, ni Jim Libiran. Jim Libiran, pero wala pang gumagawa masyado. And since ako, mahilig ako sa hip-hop, I know kung ano yung storya ng mga tao doon. So, ngayon, 2015, in 2013, after ko mapanood si Glock na nakita si Ben sa concert, doon ako nag-start na gawin yung structure. So, tungkol siya sa isang active na poet ng panahon ng martial at saka isang aspiring rapper. Ini-imagine ko parang batang Glock 9. Kasi si Glock 9, nakwento niya sa akin dati nung bago siya maging rapper, barker siya ng jeep. Kasi tatay niya jeepney driver. So yun yung unang storya. Tungkol sa isang aspiring rapper na barker ng jeep. Tapos may na-meet siya na yun nga, matandang poet na matagal na hindi nagsusulat, parang gano'n. And then, dahil si Glock 9, syempre, matanda na siya for the role, tinanong ko rin siya kung baka may masuggest siya na artista na pwedeng gumanap. May kinuwento siya sa akin, mayroon siya sinabi sa akin na pamangkin daw nung kaibigan niya na rapper. Anong time na yun, he was parang 13 years old, ganyan, 12 years old. Inisip ko masyadong bata. Pero after a few years, sumikat din yung batang rapper na sinasuggest niya. And now he's known as Shanty Dope. Yeah. So, wow. Muntik-muntik ka na rin. Parang kasi ng time na yun, 2013, parang hindi ko pa kilala si Abra nun. And parang pasikat pa lang ata si Abra nung time na yun. Hindi ko pa siya kilala. And perfect, yun nga, parang nung time na gagawin ko ng respeto, may sikat na rapper na bagay dun sa role. Na, yun nga, si Abra. Si Abra, yun. Okay. So, anong part doon anong part doon sa original concept na si Niel yung nagsulat? Well, basically, yung unang structure niya, very Karate Kid yung ginawa namin. Kasi sasabit namin sa Cinemalaya eh. So, I was thinking, pag Cinemalaya ang Cinemalaya script, parang maganda syempre. I mean, yung kumbaga espiritu ng, di ba, ng Cinemalaya, sana man lang inspirational siya, di ba? Yes, na pelikula at para makatulong din syempre sa kultura ng hip-hop. Parang gusto ko something na inspirational. That was 2015 eh. Yeah. So ganoon yung ginawa namin. But kung yung percentage ng storya, kasi yung kwento sa akin eh. So basically he was hired to execute the concept and the story na nasa utak ko, and saka yung mga characters. No, kasi yung characters naman yan, may mga pinagbasihan yan na tao, 'di ba? So tinulungan niya ako para buuin yung unang draft na sinabit namin sa Cinemalaya. Pero unti-unti kasi unti-unti nag-iba yung kwento. Parang mula doon sa gusto kong puntahan, 2015 yun, before the election. Nung pumasok yung election,
unti-unti napansin ko parang nagkakaroon ng changes na hindi ko authorized, kumbaga hindi ko nagugustuhan. Unti-unti siya nagiging propaganda for some politicians, parang ganyan. Nagiging propaganda siya for the drug war na hindi ko actually nagustuhan. And may mga characters that were written for someone din na hindi ko rin nakikita na dapat na doon sa pelikula. I see. So, hindi kami nagkasundo noon. Kaya, ayun, ang ending, we had to part ways and parang rewrite and restructure the project. Okay. Nung pumasok si Monster Jimenez, parang actually malaking ang contribution ni Monster at ni Mario Cornejo dun sa output or dun sa respeto, kasi yung unang draft was very Karate Kid. Di ba? Pero alam mo yan, paborito ko yung Karate Kid. I mean, hindi ko sinasabing siya pangit na pelikula. Kasi naman, di ba, parang nung 80s nag-work yung ganun eh. Pero syempre, kumbaga, minsan parang pag gumawa ka ng project, hindi mo pa alam kung tungkol saan siya eh. So, parang habang ginagawa yung project, habang nagre-research, unti-unti yung project nagiging siya parang how do I say it? Kumbaga parang habang nagre-research kami, yung mga totoong nangyayari unti-unting pumapasok sa pelikula. Kumbaga yung mga inspirasyon namin nagiging mas detalyado at mas based sa katotohanan kung ano yung nangyari. Kasi syempre, pag nagsulat ka naman ng unang draft, parang susundin mo yung template and formula, di ba? Yung 12-step journey, ganyan-ganyan, yung hero's journey, ganyan-ganyan. Pero pagka nagre-revise ka na, binabase mo na siya talaga kung based sa mga tao na nakakasalumuha mo, doon sa community na nire-research namin, ganyan-ganyan. Even sa shooting eh, parang kung ano yung nangyayari sa shoot namin, kung ano yung mga kinakwento sa amin ng mga taga doon, pinapasok namin. So nung pumasok si Monster tsaka si Mario sa eksena, totally nag-iba yung direksyon nung pelikula. I see. Kumbaga from munti ka na maging propaganda, napunta sa kabila. Okay. Ayun. So, next question naman. So, syempre nabanggit mo na you work or you asked like rap artists like Glock9 for advice. Mm-hmm. Pero dito sa film mismo, very prominent yung role ng mga flip-top artists. So, how did you research and collaborate with flip-top artists in the making of the film? Well, nagsimula yan sa nood-nood muna sa actual event. Diba? Tapos, nakausap mo yung mga tao, yung mga kabataan, kung ano yung natitripan nila, sino yung gusto nila mga artista, sino mga iniidolo nila, bakit nila trip to, bakit nila ginagawa to, ganyan. So, actually, ang collaboration ko mas dun tao sa community eh. Kumbaga yung mga tao na umaasa na sila yung mapupunta doon sa kinilalagyan na itong mga sikat na mga rap artists na to. Yung mga tao na kapag hindi nila nakuha yung pangarap nila maging rapper, mapupunta sa ibang industriya. Either magiging trabahador sila or yung iba naman papasok sa illegal, makukulong, yung iba naman mapapatay. Kasi yung research na ginawa namin dito sa mga may hirap na community talaga. Parang ang karamihan na nagustuhan ng kabataan kasi sa hip hop is siya libre. Kumbaga hindi mo kailangan ng instrumento,
Hindi mo kailangan ng mamahaling mga kung ano-ano kagamitan para makapasa hip hop. Boses mo lang, pwede ka mag-rap, parang ganyan. So, in a way, nagiging escape nila to sa mga sa realidad na na-experience nila sa mga communities nila. So mas sila yung ka-collaborate ko. But of course, yung mga rappers na katrabaho namin like sila Lunin, sila Abra, sila rin yung nag-guide sa amin para maging legit yung flavor ng hip-hop dito sa pelikula. And syempre, of course, binalanse din namin yan kasi aside from hip-hop, syempre gusto ko rin na balance yung poetry dito, dun sa pelikula. Kaya nakapag-collaborate din kami with other poets like sila Mark Angeles at ang Makatas ng Lira. Yun. Speaking of, paano naman yung collaboration mo dun sa mga Makata para dun sa pelikula? Sa mga Makata, ang ginawa namin is unang-una kinuwento ko yung kwento sa kanila kung ano yung gusto kong sabihin, kung ano yung gustong sabihin ng character, ganyan. So, like ewan ko naalala niyo yung eksena ng mga tula meron ako kasing eksena doon na merong dalawang beses na merong tula yung character ni Hendrix na VO lang. Yung isa nung nasa sementeryo sila, pangalawa nung nasa sementeryo pala uli. So every time na nasa sementeryo sila, merong tula, di ba? So sinulat din ng kaklase ko nung high school, si Mark Angeles, na aside from being a poet, siya, aktivista rin siya and guro. So saktong-sakto siya para din siya sa project. So kinuwento ko muna sa kanya kung ano yung storya ng ng bawat characters and kung ano yung gustong sabihin. Ayun. And actually, para silang mga hip-hop artists din, mabilis. Parang sabihin ko ngayon, mamaya meron na, napakabilis. Mga hip-hop artists kasi, like sila Abra, lahat ng mga rap nila doon sa pelikula, hindi ko sinulat yun. Sinasabi ko lang sa kanila yung keywords, tsaka kung ano yung gusto kong sabihin. And magra-rap sila basta sinay ko action, automatic yun, wala pang 5 seconds. Palaging bago yung mga verses na binibitawan nila. Ganon sila. Yeah, I don't know. Ganon sila kagaling eh. It's a different skill na mahirap i-master. Sila lang ang nakakagawa. Actually, yun din eh. Yung sa pag-rapper ka, parang hindi lang yung pag-rap ng lyrics yung kailangan mong talento eh. Kailangan din mabilis yung utak mo gumawa ng lyrics eh. Lalo na pag freestyler ka eh. No? Kasi aside from yung sasabihin mo, yung rhyme pa, yung metro pa. And sila, as in walang paltos, parang kaya nilang magdugtungan, magsabi ka lang ng keyword, gagawa nila ng rap in just ganyan. So like kunyari si Abra, sabihin ko sa kanya na okay, maggumawa ka ng rap tungkol sa isang estudyante na biktima ng EJK, di ba? Na may-ari ng bakery nanay niya, napagkamalan siya. So ang gawin mo lang, basta lang mag-end yung rap mo na sa word na tinapay o monay, gawin mo ganun. So sasabihin ko lang sa kanya yung ganun. So magugulat ka na ginagawa niya na papapasok niya yung mga words na yun, yung monay, tinapay, ganun. So even lalo na si Looney, kahit anong word ba mo sa kanya, mahahanapan niya ng rhyme. And hindi lang rhyme. Ano mo yun? Genius yung pagkakagawa. Verse talaga kompleto. Oo, iba. Iba yung intelligence nila. Nakaiba. Ayan. Next question naman. While writing the film, how did you shape or conceptualize yung political viewpoint ng pelikula? Lalo na nung sinabi mo na, syempre, nung 2015, nung pa-election na, medyo nag-iba ng konting trajectory ng pelikula. Yan. Nag-usap kami ng team. Parang, nung finally, nabuo na namin yung Avengers, pinag-usapan namin kung ano ba talaga yung gusto namin sabihin.
Kung ano ba yung stand namin. Kasi nakailang revise din kami. Kasi dahil meron nung so ito na. So nag-rewrite na kami. Nung una kasi we tried hiring someone to na para mag-rewrite. Pero it was too late kasi February yun ng 2017. Ang sinimula yung August. So parang it's too late to hire someone, especially yung eksena parang very specific sa hip-hop, parang ganyan. So, mahirap maghanap ng someone na interested doon. So, ang ending nun, parang ako talaga ang kailangan magsulat, sabi nila, ng team. Nila Monster, yung DOP ko, sila Ike, ganyan. Parang, dahil nasa utak ko na lahat nung research tsaka yung kwento, dahil ako rin naman gumawa. So yun, parang trinay ko, I did my best para masabi ko ano yung gusto ko talagang sabihin. But yung mga earlier drafts na nirevise ko siya, medyo malabnaw pa rin yung, kumbaga parang hindi pa rin malinaw kung anong side kami. Parang gano'n, parang very safe pa. Parang kumbaga medyo duwag pa ng konti. Parang tipong, pero parang hindi mo sigurado kung ano ba to, parang reflection lang na nangyayari o meron ka nang gustong sabihin sa audience. Parang gano'n, parang nasa gitna. Kumbaga, ang point is parang may possibility na ma-misinterpret siya. Yes. Kapag so yung mga earlier drafts bago yung shooting script namin, parang hindi pa buo yung yung loob nung nagsulat, which is ako nga, parang kumbaga nakakatakot di ba? Parang nakikita mo araw-araw may pinapas lang, di ba, sa lansangan. Di ba? Naging normal siya. So parang paano ka nga naman magkakaroon ng tapang, di ba, na punahin itong mga bagay na ito sa pelikula. Pero mas natatakot kami na ma-misinterpret yung gusto namin sabihin. Kasi ng time na yun, may mga gumagawa rin naman ng mga pelikula about the drug war, di ba? Yes. Pero para sa drug war. Diba? Totoo yan. Oo. So, yun nga, parang tipong naisip namin na, baka magamit siya para i-promote ang drug war imbes na yung opposite na gusto naming sabihin, which is, yun nga, parang hindi kami pabor sa mga nangyayari. So, naging, siya, parang we just had to decide talaga kung gaano ka political yung gusto namin mangyari. Pero actually, very subtle pa rin siya . Pero ang malinaw lang is where we stand dun sa issue. Diba? Pero kaya I decided pa rin na poetic pa rin yung ending, parang gano'n, para at least yung audience pa rin mag-decide for themselves. But yung stand namin is ito, parang gano'n, malinaw. Yan. And iba yung ending, actually. Ano yung original na ending pala, no? Okay, yung unang original, the Cinemalaya submission was very teleserye. So, inaalala ko yung unang ending niyan, may iba pang characters. There was a Chinese drug lord, and then tapos bibihagin si Doc. Parang connected pa rin siya doon kay Mando, and then there's a policeman pa involved, parang ganyan. And then yung character kasi ni Nor doon sa first draft, mabait siyang anak. It's para siyang si Cardo, para siyang ganun level. So yung boss niya yung tiwaling police. So sa ending, dahil mabait siyang police, para siyang si Cardo, binihag ng drug lords ang tatay niya. Ginapos, parang ganyan. And then, mababaril siya. Yung ganong effect. Tapos, maglalabasan sila ng sama ng loob ng tatay niya habang nakagapos sila pareho. So, episode siya ng Probinsyano. Tapos, darating ang mga pulis. Para sagipin sila at matutuklasan kung sino talaga ang drug lord sa community niya. Parang gano'n. So, talagang propaganda siya. Nakakatawa yung unang. Ang probinsyano. Oo, ang probinsyano siya. Tapos talagang
talagang model policeman yung character ni Nor. Yun yung una. And then, Okay. yun nga, parang tawag dito, so yun nga, parang nung ako na yung nagsusulat, may mga assignment kasing ginawa si Monster sa akin parang ganyan. So may mga pinapanood siya sa akin, gusto mo itong tignan, gusto mo itong gano'n. Yung isa sa pinapanood niya sa akin yung Breaking Bad. So, kung mapapansin mo, napanood niyo na yung Breaking Bad? I don't know kung napanood niyo na yung Breaking Bad. Yes, Pero, Walter White. kung titignan mo, si Walter White, actually, ang pinagbasihan ko, aside from, of course, the martial law writers, kumbaga yung pinagbasihan ko ng character nito, si Walter White. I see. Si Abra naman si Jesse Pinkman, I'm assuming. Parang ganon. Pero yung character ni Doc, si Walter White, nung panahon ng 70s, parang tipong, kasi kung mapapad mo yung respeto, kaya siya nagtago kasi, di ba, may pinatay siyang police. Kumbaga, naging masama siya. Naging parang, din siya, parang police din. So, kaya ayaw niya na magsulat. And then, Jesse Pinkman naman si Abra. Ganun. I see. So, kaya pati yung casting namin, sobra ako natuwa nung na-meet ko si Dido kasi para siyang si Walter White. Ayun. I guess parang ka-branch ng question na yon. Kasi historically, hip-hop talaga was used by African-American communities para iprotesta yung unfair conditions sa kanila, yung problema nila sa housing, problema nila with the police, problema nila with systemic racism. Tama yan. So, yun. Talagang parang protest form of art ang hip-hop Yes. And ito parang nung pinanood ko to noong 2017, ganun din yung na-feel ko sa kanya, pero in our context. So, in the years since the film's release, ang Pilipinas further nag-descend into a culture of impunity. Talagang parang natin, kahit na lang pwede na nilang gawin with little to no repercussions. Right. So, in your view, what does this film say about this culture and how does it apply up to today? Well, sa akin kasi parang yun nga yung siguro the same way na kaya yung mga taga slums dito sa atin nagugustuhan nila yung culture ng hip-hop kasi ganoon din yung buhay nila. Kumbaga ganoon din yung buhay ng mga tao abroad kahit saan yan. Kumbaga nag-start sa New York, sa Bronx ang hip-hop, but anywhere in the world pare-pareho tayo na experience kasi, di ba? Parang katulad dito, di ba? Palagi may demolition, palagi pinapaalis yung mga taga-squatters. Ganun din sa ibang bansa, palagi pinapaalis sa mga may hirap dun sa lugar nila for gentrification, di ba? Gagawing condo, gagawing i-develop yung community ganyan, and walang kinalalagyan yung mga tao. And yun nga, parang nakaka-frustrate nga minsan kasi yung mga nanonood, pagka nag-comment sa Facebook namin, sinasabi nila na, hoy, wag niyo lagyan ng politika yung pelikula, ang hip-hop, dapat, lang yan, ini-enjoy, walang politika. Pero hindi nila naiintindihan na ang hip-hop nagsimula talaga sa form of protest. Di ba? Yes. Yeah, para actually, hip-hop brought together yung mga magkakaaway na gangsta sa community And para para masolusyonan nila kung ano nangyayari sa kanila, nag-decide sila na wag na tayo mag-away-away. Ganyan. Yung mga gangsters, di ba, yung mga savages, ganyan, yun yung mga grupo nun. Mga Puerto Ricans, actually. Mga Puerto Ricans ang nag-start ng hip-hop. Kasi, dati ang hip-hop, wala namang rap music lang. Very Latino. And then, yung mga Afro-Americans ang naglagay ng lyrics, di ba? Dati DJ ang bida sa hip-hop at ang music. So sa akin, parang tipong parang wala nang ginawa yung pelikula. We were hoping na may magbago sa kahit paano sa stand ng mga tao sa issues nito. But ang weird na wala
Alam mo yun? Oo. Well, naging mas matapang siguro yung mga tao na hindi pabor sa mga nangyayari nito. Kasi after Respeto, marami na ring pelikula naman na lumabas eh. Di ba? I Yes. mean, aside from drug war, naging paboritong topic din ang martial law. Dahil nga sa historical revisionism na nangyayari. Pero ako, parang yun nga, bilang filmmaker, I guess, ginagawa ko lang yung role ko. Diba? Parang kumbaga kung sa doktor, ang role ng isang doktor ay manggamot ng mga may sakit, ang engineers, magdisenyo ng mga struktura. Ang role ko bilang filmmaker is to express myself. No? Hindi lang sa pelikula, di ba? Kahit sa social media at sa ibang paraan kasi yung role ko sa community. And hindi ako hihinto hanggat wala akong nakikitang pagbabago kahit na alam mo yun, kahit na paunti-unti. Kahit na so far wala nung ginawa yung pelikula, parang hindi pa rin nagigising ang karamihan sa ating mga kababayan. May question po ako, Direct Rem. Sure, sige. Sorry, minsan nakakalimutan ko na yung question kaya ako saan napupunta. But, anyway, I hope nakakatulong siya. Direct Rem, ask ko po, kayo po ba ang nag-decide na kunin si Jay Durias as musical scorer or director ng Respeto? Yes, because he's my kumpare and yun nga, parang matagal na yung pinagsamahan namin dahil nga sila yung una kong music video sa nakwento ko kanina. And I know na mabibigyan niya ng buhay yung makukuha niya yung tunog na gusto ko for the film. Kasi matagal kaming nagkatrabaho dati. And alam ko na siya yung makakapagbigay ng flavor sa gusto ko. Kasi hindi lang naman siya actually pag pinakinggan mo yung music na Respeto, hindi siya hip-hop eh. Mas mas para siyang trip-hop, mas experimental. Yung hip-hop part lang doon is the rap battle scenes, but most of them hindi siya hip-hop, parang hybrid siya ng rock, ng trip-hop, ganyan. Tsaka ng electronic music. Ayun. But yeah, siya yung first choice ko talaga to do the music. And we only did the music for this film ng 3 nights. 3 nights lang. Mabilis siyang gumawa. Next question, Direct Rem, kasi may mga film reviewers or critics na naikumpara yung Respeto with 8 Mile. Ako naman po kasi ang napansin ko was para siyang mala Spike Lee or yung mga hood films like Boys in the Hood. So kumuha ka po ba ng style or inspiration sa mga pelikula na ito? Yung Boys in the Hood, hindi ko siya napanood until na nagawa ko rin. Kumbaga napanood ko yung Boys in the Hood after pa ng Respeto. But definitely, 8 Mile, sobrang ang paboritong pelikula yon. Actually, yun yung isa sa para siyang yung unang konsepto ng Respeto aside from Karate Kid, para siyang 8 Mile na Karate Kid, parang gano'n. So definitely yun. Tag dito, kumuha ko ng inspiration dun sa 8 Mile, pero naging sobrang layo din eh kasi iba yung hip hop ni Eminem dito sa version ng Respeto. But yung Dysfunctional Family, yun yung parang pinaka na kuha ko dun sa 8 Mile. Parang gano'n. Yung Boys in the Hood naman, na panood ko siya after na nung Respeto kasi wala akong access for a copy nung Boys in the Hood. Ayun. Okay. And yung isa pa pala na panood ko was Finding Forrester. I guess yun yung pinakamalapit. Yung Finding Forrester naman napanood ko after nung Cinemalaya na submission. So sabi yun na kailangan ko panoorin. Ayan. Any more questions from the floor? Ako naman, yung tanong ko is more on what your takeaways are from the film after you've made it and after you've seen it in close and in person. Kasi although it garnered mostly or generally positive reviews during its release at Cinemalaya, it really polarized a lot of people in terms of many of the scenes, which we will be talking about later on. Pero looking back or in retrospect, what were some of the takeaways that you've gathered from the film after
seeing it come to life? Well, ako mas parang mas naintindihan ko yung word na respeto after ko siyang gawin. Kasi nung una, nung Karate Kid version pa siya, nung tinanong ako, toko saan ba yung yung pelikula? And sa akin, parang ang ibig sa akin sabihin lang nun, nung una yung journey lang ng character ko eh. Parang yung paghahanap lang niya ng boses, di ba? Para matupad yung pangarap niya. Pero habang nag-spend kami ng time dun sa mga communities na pinag-shootingan namin, mas naintindihan ko yung kahulugan ng respeto, hindi lang pang sarili, pati na rin sa community na parang walang mapaglagyan, na palagi kang, katulad nila na palagi silang pinapaalis, na wala silang kinalalagyan sa probinsya, wala silang kinalalagyan dito sa Maynila, wala silang decenteng tirahan, access sa pagkain araw-araw, alam mo yun? And nakakatawa kahit na itong mga tao na to, wala silang masyadong yaman sa buhay, 'di ba? Ang trabaho man nila legal o illegal, yung respeto nila sa sarili nila naman ang kumbaga doon sila mayaman. Alam mo 'yan, parang example, na-realize ko na sa community na 'yon, being a drug runner or a call boy, 'di ba? Is just a normal profession na parang siguro kung middle class ka, normal na nagtatrabaho ka sa isang opisina o call center, sa kanila, marangal na trabaho, parang hindi nila nakita na hindi obviously alam nila na pag illegal hindi maganda yan, pero alam mo yan, kahit na ganito trabaho nila, ito yung kinabubuhay nila, ito ang nagbibigay ng pagkain sa kanila, sa kanilang pamilya araw-araw. Alam mo yun, walang judgment, di ba? Walang mas, kumbaga tayong sa middle class, tayo sa mas matataas ang mapanghusga eh. Pero sa kanila, wala. Kailangan namin mag-survive. Parang araw-araw, ito yung kailangan naming gawin to survive. Which is sana hindi ganun eh. Di ba? Parang sa akin, yung napakababaw na idea ko kasi isang tao na naghahanap ng respeto sa hip-hop community. Alam mo yun, sa isang character na hinahanap lang yung boses niya para mag-gain respect ng hip-hop community. Naging mas malaki. Naging tungkol siya sa respeto for human rights. Di ba? So, ayun. Parang yun. And ang dami, actually, napakadaming kwento. Ako pinaka natutunan ko talaga yung mga kwento ng bawat tao doon. Kaya ewan ko kung maalala nyo, may mga eksena kami doon na talagang sadya. Katulad nung yung sa batuhan ng tae. Alam mo yun? Gusto ko ipakita yung nararamdaman nung mga tao doon sa community na para lang silang tae. Di ba? Na mabaho, alam mo yun, madumi, walang may gusto, di ba? Especially yung character ko, na sa lahat ng tae doon sa community na yun, siya yung pinakatae. Pero kung tae kami, ipabato namin sa inyo to, mga otoridad. So, siya eh, parang siyang, kumbaga, actually, totoo sin, pwedeng wala yung eksena na yun, pwedeng hindi nangyari, pero gusto ko lang pakita na kung merong tae talaga dito sa bansa natin, is yung mga otoridad na nasa pwesto na walang ginagawa para para paunlarin yung buhay natin. And last question na lang din is, Yes. of course, Respeto is your debut feature, and you have something up your sleeve, which is yung film adaptation ng Mula sa Buwan. So, my last question is, knowing na yung debut feature mo is a very political and a very historically inclined story, do you think na ito yung magsaserve as yung voice mo or yung approach mo into filmmaking moving forward with your other films? Or do you plan to branch out and
in exploring like different genres or different approaches. Kumbaga, what's your take on that? Well, sa akin naman, ayoko i-limit yung sarili ko. But as much as possible, I think, parang, yun nga, katulad ng sinayo kanina, meron tayo, kami mga filmmakers and artists, meron kaming role sa society, which is, yun nga, parang to express ourselves and in a way na makakatulong sa community. And para gawin yun, kailangan yung mga ginagawa namin makatulong na na buksan yung isip ng mga tao tungkol sa mga nangyayari sa paligid natin. But of course, feeling ko naman kasi lahat ng bagay is lahat ng kwento is about human rights. Lahat ng kwento ay political kahit na anong genre pa yan. Kumbaga, kung ang pelikula mo is love story or romantic comedy, I'm sure in some ways pwede mo pa rin siyang gawing pelikula tungkol sa karapatang pantao na magmahal. Alam mo 'yun? Kumbaga, yung mindset lang na ganoon. But of course, di siya literal, 'di ba? Parang 'di ba, it's yung human right mo to love and alam mo 'yan. So, yung human rights mo, 'yan, to love someone, 'di ba? To find a partner. Pwede mo siyang ilagay sa mga romantic comedies or kung ano man, 'di ba? Yung horror, yung thriller, 'di ba? Parang pwede ka naman gumawa ng mga pelikula na political pero entertaining pa rin, 'di ba? At tulad ni Jordan Peele, 'di ba? Get Out, yung Us. I'm sure hindi lang ako magsasabi na napakaganda ng mga pelikula na 'yon. Very political at the same time very entertaining. So, ayoko namang isara yung sarili ko sa mga ganitong project, pero kung magagawa ko siya at the same time entertaining, gagawin ko siya. Kasi sa akin, syempre, pag filmmaker ka, ang pinaka-importante dapat masarap panoorin yung pelikula mo. Parang wala ring sense kasi kung napakaganda ng mensahe ng pelikula mo, napakaganda ng gusto mong sabihin, pero wala namang nanonood kasi hindi siya masarap panoorin. Di ba? So sa akin, parang yun yung rule ko. Gagawa lang ako ng pelikula kung ako mismo may entertain dun sa subject. Kasi parang for respeto, dinisguise namin siya na 8 Mile film siya eh. Karate Kid film siya, 8 Mile film siya. Pero ito yung gusto naming sabihin. And I guess hindi naman siya kailangan palaging ganun kaingay. Pwedeng mas subtle, di ba? Pero as much as possible, gusto kong gumawa ng pelikula na may kabuluhan para sa mga manonood. And may ginagawa pa akong isang project na most likely mauuna pa sa Mula sa Buwan kasi dahil nga sa pandemic, feeling ko medyo matatagalan pa bago ko ma-shoot yung Mula sa Buwan. Last call for questions bago tayo pumunta sa next segment natin. May next segment talaga. Meron. Okay, so punta tayo sa next segment natin. May mga specific scenes from the film na pag-usapan natin. So tatanungin namin kay Direk about what you did sa production-wise do sa scene, what you thought about it. Tapos kami din if we have any opinions about the scene. So yun. Meron ako ditong 6 na scenes. Nagdagdag ako ng isa. May natandaan ako one more. So yung first one is yung flip-top scene na pumasok si Doc. Okay. Yung nakirap siya. So, could you tell us a bit about that scene? Kasi ako, tuwan-tuwa ako dun sa scene na yun. Okay. Well, yung eksena na yun kasi, actually, isa sa mga masayang issue, i-shoot nun. Pero nung una, nakakatawa kasi si Dido, tinatry niya talaga mag-rap. Tinatry niyang mag-rap. Kasi yung may tono, yung parang, yes, yes, yo, ganyan. So, nakakatawa. So, kasi winworkshop namin yung mga eksena eh. So, parang hindi kasi ako nag-shoot ng parang walang workshop. Most of the scenes na importante, winworkshop namin bago pa mag-shoot, parang weeks before mag-shoot. So, nung una, ginagawa niya doon, parang rap song
So nakakatawa siya. Di ba? Parang hindi ka lang magnanakaw ng linya, magnanakaw ka rin ng letra. Sabi ko, hindi, Doc, hindi ganun. Kasi ano ka poet ka, hindi ka rapper. So kumbaga, yung sa'yo, yung panahon mo, ang bigkas mo niyan parang balagtasan, parang ganyan, di ba? So mas ganun, mas intense, hindi mas rap battle. So nakakatawa kasi ganoon nga, parang kala niya yes siya na pero ayun, ano kami noon, parang siguro isa dalawang take noon. Kasi ang intense ni Lido de la Paz Ang intense niya, parang nagulat din yung mga tao kasi ginawa namin kasi yung mga rap battle scenes, parang event talaga. Nagpadala kami flyer, nag-post kami ng flyer sa Facebook, sino gusto pumunta, tapos papadala namin invitation, ganyan. And then yung mga rappers, hindi nila alam kung sino yung kalaban nila. I see. So si Doc din, yung unang pasok niya, syempre, para magulat yung crowd, hindi namin sinabi. Okay. Diba? So para magulat sila. Then yung retake, syempre, alam na nila for blocking. Parang gano'n. So, kasi siyang, eksena issue. Yun. Okay guys, anong opinion niyo dun sa scene na yan? Kasi wala, ako nag-stalk siya. na ano ko din doon na doon nilabas ni Doc yung parang ability niya doon sa pinakita niya ability niya sa iba. Parang kumbaga using yung analogy ng Karate Kid, doon nag-karate si Mr. Miyagi. So yung character ni Doc kasi para siyang based sa mga parang alam mo yung mga kaibigan mong grammar police. Di ba? Yung para siyang gano'n na parang may sinabi ka na ganitong word. Walang ganyang word, ganito yun. Parang gano'n. So, para siyang gano'n. Na nakakatawa yung character niya. And based siya sa ilang poets na kilala natin na medyo mga matatanda na, yung mga masusungit. Wala. Sino kaya? Marami naman sila. Yan. May mga, actually, sorry po. Sige lang. Kasi ano po, yung napansin ko dun sa eksena na yun, nagustuhan ko rin. Kasi pinakita dun yung generation gap Tapos yung sinabi nga ni Doc na huwad na makata, and then hindi lamang magnanakaw ng gamit, magnanakaw pa ng ideya. Punta tayo doon sa susunod na susunod na scene. Yung scene na si Hendrix at si Doc, siguro parang immersion. Nakipag-usap sila with yung mga fellow na Makata. So naki-session sila habang nagbabalagtasan yung mga Makata. Yeah. Could you tell us a bit about that scene, Direk? Okay. So, yung eksena na actually, I think yun yung second day ng shooting namin. Yung second day ng shooting namin na kung saan yung character ni Abra, walang sasabihin. Wala siya sinabi dun wala. Diba? Wala siya. Kasi, si Abra kasi nung nag-shoot kami tsaka nag-workshop kami, napansin ko mahihiyain. Okay. So, yung first 2 days namin, yun yung mga eksena na wala siya sinasabi at all. Kasi gusto namin na maging komportable muna siya sa camera, maging komportable muna siya sa mga kasama niya. Kaya, most of the first day tsaka second shooting day na in-skid namin, yung wala siyang sinasabi. Ngiti-ngiti lang, emote lang, ganon-ganon. So, nakakatawa yun kasi hindi rin namin alam kung ano yung material ng mga Makata. Kumbaga, kinento lang namin sa kanila yung eksena. Si Vim Nadera, supposedly, hindi yung mga Makatas na bata yung pupunta ron. Kaso hindi na available sila Mike Rosa, saka ang tawag dito, si Teo Antonio nung shooting day. Buti na lang available si Vim Nadera nung day na yon. Kaya kahit paano, natuloy pa rin. Pero sana, ang gusto ko sana mangyari doon, yung tatlong Makata mismo na napanood ko sa UST na naging inspiration ng pelikula, yung mag-appear. So, pero si Vim lang ang nakarating. Okay. Na yun. Ayun, so shoot namin yon dito malapit sa bahay ko sa isang pub na sarado na ngayon. Malapit din sa UST. Sa Maria Clara Street banda. So buti na lang pinayagan kami. Originally, yung eksena na yon hindi siya sa pub. Originally sa Luneta dapat 'yan.
Ewan ko kung nakapanood na kayo ng mga makata na nagbabalagtasan sa Luneta. Kasi Sa di ba may- Luneta. Sa Luneta. Originally, doon yun gagawin dapat. Sa Luneta. Kasi sa Luneta, meron grupo dyan na nagdedebate, di ba? Tungkol sa religion naman. Ewan ko kung di ko alam kung alam niyo yun. Pero kasi dati palagi akong tambay sa Luneta nung college ako eh. So, dati kasi photographer ako sa Versatile. So, minsan naghahanap ka lang ng pwedeng picturean. So nakapanood na ako ng mga makata na nagbabattle sa Luneta. So, dapat originally doon yun. Dadalhin ni Doc, si Hendrix, si Betchay, tsaka si P sa Luneta para manood ng mga matatandang nagbabalagtasan. Kaso dahil nag-iba kami ng characters, ginawa na lang namin sa isang pub na dito yung eksena na yun. But originally, Luneta. Yun. Third World Cinema Club. So, yun. Doon sa next scene naman, punta tayo dito sa scene kung saan ni-rape yung character ni Kate Alejandrino, si Candy. Ni character ni Looney. Tapos si Abra, wala siyang ginawa. Yeah. While ako personally, nagustuhan ko yung respeto. Pero yung nung binabasa ko yung mga reviews ng film, isa yung scene na yan, yung isa sa pinaka-main na critiques nila regarding the film. In terms of, syempre, kini-question nila, bakit, parang tinatry nilang alamin bakit walang ginawa si Hendrix. Pangalawa, bakit parang lumalabas na yung pag-rape ng kanyang girlfriend / whatever ay parang naging moment of character development lang para sa kanya. So sige, Direk, could you tell us a bit about how you conceptualized yung particular scene na yon? Yeah, thank you. Dahil magandang tanong mo, dahil din ako hirap na hirap sa part na yan. So, unang-una, ang hirap niya kasi base siya sa totoong nangyayari sa mga gangs sa community. So, meron silang kultura kasi doon na parang kapag member ka ng gang, na part ka ng grupo, kung ano yung sa'yo, kanila, kung ano yung kanila sa'yo, parang ganyan. So, ewan ko kung naalala niyo yung part na yan, pero sinabi ni Breezy G yun kay Hendrix. So, sa ibig sabihin nun, parang nangyayari kasi ito na kapag ka meron kang date o nobya, pag kinatripan ng leader ng gang nyo, ibig sabihin nun, pwede niyang galawin yun. Yun ang code nila. Meron silang code na kapag ka, yun nga, kung ano yung sa'yo, sa amin, kung ano yung sa amin sa'yo. Kapag hindi ka pumayag, gugulpihin ka nila. Tatanggalin ka sa gang. So, yung eksena na yun, torn ako kung may gagawin ba si Hendrix sa character na yun, ay sa sitwasyon na yun, o wala. Okay. But, I decided na ibase siya sa katotohanan kesa gawin kong may gagawin siya, pero sa alam ko sa totoong buhay, usually wala nangyayari dito. Dahil feeling ko, mas marami akong masasabi kapag ginawa ko siyang mas makatotohanan. Mas marami akong mamumulat na tao kapag ginawa ko ano yung totoo. Kasi kung gagawin ko na meron siyang ginawa, hindi naman siya nangyayari, parang lolokohin ko yung sarili ko. Diba? And ang pinaka-worry ko lang nun is parang, yun nga lang, I'm sure na magwawala dito ang maraming kritiko pag hinayaan ko na walang ginawa yung character niya. Pero, yun nga yung tanong. Parang tipong araw-araw nangyayari ito sa mga communities. Diba? Hindi lang yung literal na mismong pag-rape sa isang babae, but bilang bayan natin, diba? Araw-araw nakikita natin kung paano tayo abusuhin, kung paano gahasain ang ating bansa, di ba? Ng mga mapagsamantalang mga tao, pero wala ka rin bang gagawin? Yan. Parang ganun. Di ba? And alam ko yung danger. Actually, editing, ito yung pinakamahirap na part ng editing. Lahat ng ibang parts madali, but 2 weeks namin fina-fine tune to.
na hindi ganun kagrabe yung kakalabasan. Kasi noong unang preview nito, pina-preview ko kay Corinne de San Jose, isang designer namin. Si Monster din, syempre producer namin. Doon kami kinakabahan. Kasi talagang uminit ang dugo ni Corinne dito. Isang designer na napanood niya, which is yung kinakatakot ko. So after that, mga 2 weeks siguro, finention namin kung paano. Finention namin. And hindi ko na-mention, there was actually a scene na tinanggal namin. The ending kasi hindi talaga ganun eh. There were several versions of the ending. Pero meron pa tong eksena dapat na si Hendrix, pauwi siya from the balagtasan. Makakasalubong niya sa labas ng club itong sila Hendrix. Di ba naalala niyo? Tapos hinamon siya ni Breezy G. Rap, ganyan. In-edit out ko yung version na sumagot si Hendrix kay Breezy G. So nagkaroon ng parang Karate Kid moment yan na nag-rap siya. So ang mangyayari supposedly niya, si Breezy G, kukuyugin siya ng taong bayan kasi through rap, ibubulgar ni Hendrix yung ginawa ni Breezy G tsaka ng gang niya kay Candy. Which, parang I realized na mas parang mali. Alam mo yun? Parang tipong, kung titingnan mo, yun nga, di ba? Parang na-rape si Candy. Ang solusyon ba nun? Pag nag-rap si Hendrix, mababayaran na yung rape na yun, magkakaroon ng hustisya? Hindi eh. Hindi din. Diba? Hindi. Pero, ang hindi napansin ng tao, walang ginawa si Hendrix, pero parang yun alam mo yun, yung sugat, yung bubog na dinulot nun sa pagkatao niya. Diba? Yun ang grabe. Naging, from simula na sobrang ingay niya, sobrang mapusok, di ba, nakikipag-away, ganyan. Pero tama kayo nga, naging part ng character development. Sadly, yun nga, wala siyang ginawa. Which is, kung ano yung nangyayari sa community. So, to be honest, yun ang pinakahirap na hirap ako sa part na to ng pelikula. Kasi alam ko na maraming masasabi yung mga kritiko doon and maraming mga galit. Pero ayokong lokohin yung sarili ko. Alam mo yun? And at the same time, gusto ko sana may ginawa siya pero yun nga. Wala, sadly. Yung... sorry. Well, ano yan, based on nangyayari yan, yung mga nakausap ko, ilan sa mga kakilala ko, ano yun, ang nangyayari kasi usually dyan, pag ginagawa nila yan is, nilalagay nila ng vetchin, yung drinks ng babae. And then, kukunin na nila yung gusto nila. And most of the time, yung mga babae, hindi rin report sa mga authorities kasi yun nga, parang hindi binibigay importansya. I see. I guess comment ko rin din dyan. Yung sinabi mo kanina na in a broader sense na tipong ginagahasan na yung bansa natin, wala lang ginagawa. Kasi para sa akin, ang respeto din is about yung pagpapalaganap ng mga oppressive na sistema or sistema ng violence. And one part doon sa pagtuloy ng mga sistemang ganon ay sa inaction or sa walang ginagawa. Na, I mean, madali namang sabihin na, uy, bakit hindi nag-intervene si Abra? Pero naka-ingrain na din sa kultura nila yun eh. Na yun talaga, from the very start, may problema na may problema na siya. So talagang hindi mahirap siyang gawin. I mean, it's the harder thing to do. Kaya nagets ko rin naman kung bakit nangyari yun. At kung itatali naman natin dun sa nangyari sa martial law, bakit tumagal ng 20 years ang martial law? Bakit parang first year pa lang umalsa na yung tao? Kasi may either complacency or meron ding parang yun din, parang bakit parang tinatanong siguro ng mga tao sa sarili nila, bakit ako gagalaw? Anong mapapala ko dito? Until, yun nga, it took us a long time bago natin na itaob yung sistema na yun. Nakakatakot din dahil sa nangyayari ngayon, di ba? Parang anytime, nakaabang tayo, especially yung mga kritiko, di ba? Na parang tipong anytime, ready tayo di ba? Ready tayong pumunta sa lansangan, karamihan sa atin. But sadly, 4 na taon na,
wala pa rin nangyayari. Alam mo 'yan? Wala pa rin, di ba? Parang tipong lahat tayo nakaabang, pero yung hinihintay natin na dapat mangyari is hindi pa nangyayari. And wala sadly, pang spark no? Walang spark. And yeah, parang nakailang beses na muntikan na masindihan yung mitsa, pero hindi nangyayari. Di ba? So, I guess yun din yun. And yun nga, parang tipong sa kultura pa natin, di ba, kung titignan mo literal, parang kung mismo namumuno ng bansa ay kaliwat kanan anytime na gusto niya magsabi ng rape joke, di ba? Gagawin niya. Parang tipong, di ba, nagiging normal to sa kultura natin, which is really sad. Yun. Any comments from the rest of you guys? Ako, gusto kong i-bring, siguro, personally kasi I'm a big fan of Respeto and how it played out. For me, I feel like tama lahat ng sinabi nyo na very important yung mga scenes na pinresent because it happens. That's the reality that we have to face every single day. The reality that the poor people have to face every single day. And hindi natin yun mababago. Pero I would also like to play the devil's advocate today in terms of the thoughts regarding Respeto, particularly the scenes that portrayed the women in particular. Syempre maraming negative comments na nasabi about Respeto, one of which was from a reviewer named Carlo Scello who said that the film, even the scenes involving women, like yung kay Candy, kay Connie, which was played by Thea Irastorza, and yung kay Betchay, kay Chay Panasher, they were reductionist. And a friend of mine even said that it's miserabilist at best. Yun, the way that they were portrayed. Kasi they didn't get any form of redemption. And to me and to many people, it's it's similar to a recently released play online called Ang Huling El Bimbo, wherein a similar event happened. A woman was raped, and it became a sort of like a character development for the male lead actor of the play. So, how important is it, or how relevant is it to be responsible in terms of, showing these types of scenes, and where do we draw the line between showing scenes with rape on it and how people would perceive these scenes, kasi rape is very controversial in and of itself. Well, I guess yung intention, so katulad sinabi ko kanina, parang before pa namin i-shoot yung film, alam ko na yung pwedeng mangyari. Kumbaga, aware kami na baka ganito yung sabihin, baka ganyan, baka ganito. But, at the same time, pag hindi ko naman siya ginawa, masasacrifice ko naman napakita yung katotohanan. Para siyang kumbaga parang ang hirap niya kasi na parang sa isang pelikula na palagi na-expect mo, magkakatuluyan yung dalawang karakter or dito pupunta yung kwento, di ba? Hindi ko maibigay yun sa audience, di ba? Kasi feeling ko, mas marami ako masasacrifice kapag binigay ko yung supposedly template ng isang character, di ba? Yun nga, parang ang tawag ko actually doon, parang nakakalungkot kasi parang naging props na naman yung babae din sa kwento ko. Di ba? Na ang hirap-hirap, hindi ko masolusyonan, hindi ko siya magawa ng paraan, di ba? So, kaya may mga iba kaming eksena actually for Candy pa dapat. May version yan na aalis siya. Kaso hindi na namin nagawa yun kasi wala na rin kaming pera. Pag may iba, merong ibang parang yung paggawa ng pelikula kasi maraming desisyon. May mga desisyon kang gagawin na kahit alam mo pwede maapektuhan yung pelikula gagawin mo kasi feeling mo mas less damage siguro yung mangyayari or parang mas ito talaga yung direction na gusto mong puntahan. May eksena yan na merong, I think, hindi ko alam kung ito yung third o yung fourth version nun. Pero supposedly
yung character ng Mama San doon sa Respeto, yung character ni Candy, mas malaki yun eh. Meron siyang lines, meron siyang gagawin sa dulo. Actually, silang mga babae, papatayin dapat nila si Breezy G. Oh. Parang gano'n. Nung nasa gitna siya ng Karate Kid and kung ano yung ginawa na yun, parang gano'n. As in, may gagawin sila. And sila Betcha, itong mga to, may gagawin sila. But, yun nga, parang tipong, parang hindi yun yung direction na punta namin. Meron din version dapat to na si Hendrix naman, papatayin niya dapat yung lahat ng mga karakter na nakabangga niya mula doon kay dito yung karakter ni M-Site. Yung sa simula para lahat ng nakalaban niya parang magsa-start doon eh. Yung karakter niya, papatayin niya lahat yan isa-isa parang alagad father. Pero hindi pa rin yung pinili ko na ending. Until isang beses na nagdadrive ako, yung falling papers, yung pages, yung naisip ko na parang dapat ito yung ending. Yeah. So sadly, parang yun nga, parang walang perfect na pelikula. Alam mo yun, parang hindi ko mabibigay lahat ng gusto ng audience dahil feeling ko baka yun yung mas tama. Alam mo yun, na parang tipong kung na-expect ng audience na ganito dapat ang puntahan ng kwento, alam mo yun, parang feeling ko dapat minsan kailangan mong sumaliwa para makuha mo yung or maibigay mo yung mensahe na mas na dapat. Kasi yun nga, nakakatuwa kasi it's good na napansin ng audience yun. Di ba? Kasi kung hindi nila napansin, nakakalungkot yun, natatanggapin na lang nila. But the fact na napansin nila yan, pinag-uusapan nila, masaya ako kasi at least alam ko na yung mga nanonood ng pelikula, nag-iisip sila. Alam mo yun? And naniniwala kasi ako na yung pelikula, hindi lang naman siya sa screen eh. Kumbaga, after mo manood, nadadala mo yun sa sarili mo, nadadala mo yun sa utak mo. Kailangan yung pelikula, after mo siyang mapanood, di ba? Tuloy-tuloy siya hanggang sa lumabas sa sinihan, di ba? And I guess siguro na-achieve naman namin yung effect na yun kasi parang nung pinanood mo siya, mas marami kang questions, di ba? Na ikaw mismo yung kailangang humarap ng sagot. Na sa tingin ko, parang dapat minsan, hindi naman kailangan palagi, minsan dapat gano'n yung pelikula. Hindi mo kailangan ibigay lahat ng sagot. But minsan kailangan mo i-challenge yung audience mo na ikaw yung maghanap ng sagot doon sa mga katanungan na yan. Ayun. And ang hirap kasi yung kritiko, ito yung nakuha nila doon, ito yung effect sa kanila. Pero ang gusto ko naman mangyari bilang filmmaker is mensahe is yung opposite. Di ba? Is yung opposite. Nang kumbaga, parang nakakalungkot na kailangan ko siyang ipaliwanag, di ba? Pero talaga. Hirap. Hirap nga. Parang damned if you do, damned if you don't. Parang, yes. And one thing din na kailangan kong i-add is, of course, I had a debate with some of my friends regarding Respeto because may mga kasama akong teachers who saw Respeto because we watched it a second time during the last day of Cinemalaya because we have best film ng Respeto. And of course, towards the end, they were all like, not another martial law film. Kumbaga parang ganun yung naging mindset nila. And we had to debate for 2 or 3 hours regarding each and every scene. Kasi talagang it polarizes you in such a way na iba yung magiging perspective mo when you see these particular scenes. And it's fine because sometimes we need it Check and balance is very important. So, in our society, of course, hindi na yun nakakamit because we're too, because the government in particular is taking freedom, and grabbing it by the chokehold. So, kumbaga, parang wala tayong access sa freedom na yun. Kumbaga, ganito din yung pinakita dun sa pelikula. So, what I wanna ask is, given, let's say, na you're given more freedom to direct your film with more time and siguro more resources to do so, may mga options ka ba po na gusto talagang baguhin after seeing the last picture lock of the film? Oh yeah, actually may mga eksena kaming
na kailangan i-drop. May mga isa na kami actually na-shoot na kailangan na pa namin eh. Ako yung isa sa mga na-sacrifice namin is yung relationship ni Hendrix siya ni Candy. Kasi yung meet cute nila, yung pinaka last na eksena actually na shoot namin eh. Pero wala kaming way to reshoot any scene or to add kasi wala, yun yung parang huling pera namin. And na yun, June na yun, kumbaga pasinimalaya na rin. And ako, parang dapat meron pang dalawa o tatlong eksena dapat si Hendrix at Candy. May marami kami eksena na kailangan na dream up and minadali, parang gano'n. Yung rap battle scene supposedly 2-day shoot. 1-day shoot lang lahat ng rap battle scenes. Even yung kasama si Doc. 1 day lang siya kasi wala na kaming pera talaga. So, marami akong gusto dapat na hindi nangyari. Dahil kulang kami sa time and kulang kami sa resources. Direct parang question na rin. Magkano yung budget ng Respeto? Safe kami sa Cinemalaya cap na budget which is 3.5 yung cap nila eh. Ang pera namin was less. Less than that. Kumbaga kasi parang yung budget sa pelikula supposedly may mga papasok na gusto co-produce, but nung nalaman nila yung tema, hindi pala siya Karate Kid, di ba? Martial law na naman, di ba? War and drugs na naman. Baga, hindi natuloy. Yung iba naman, gusto sana mag-invest, pero kailangan na may ibahin yung tema. So, nangyari, yung savings ko yung ginamit namin to fund the film. Wow. So, parang kinausap ko lang yung wife ko if I can use our savings to fund the film. And nagtira lang ako siguro ng mga 3 months for us to survive after the film, parang gano'n. So, good thing nabawi naman yung investment for the film. And siguro kung hindi ako yung naglabas ng pera, katulad ng sinabi ko kanina, kung gusto mo maging filmmaker, kailangan ikaw mismo yung mag-finance sa sarili mo para yung gusto mo sabihin, yun yung sunod. So, yun nga yung nangyari. So, ang hirap kasi yung isang version nila, parang very Karate Kid yung trip nila. So, invest kami pero Karate Kid yan. Bawal magmura, bawal ang rape, bawal ang ganito. High School Musical levels, gano'n. So, hindi pwede. Ayun. Yun. So, punta tayo sa next scene. I guess medyo related din dun sa nangyayari kay Candy. Yun namang, yung scene where yung character ni Chai-Fo na share ay hinaras nung character ni Nor Domingo. Yeah. Yun. Could you tell us a little bit about that scene? Ano yung sinabi mo kay Chai para i-act out yung scene na yun and so on? Iisip ko tuloy ko. Actually, may iba siya eh. Iba to eksena na to. And then, yun ang hindi ko maalala ngayon actually. Pero naalala ko na pinag-usapan din namin ito. Ni Mario, Cornejo, ako, saka ni Monster. Hindi ko maalala lang kung paano naging ganito yung eksena na yun. But basically, yung eksena yung unang banggaan ni Hendrix, ng grupo ni Hendrix, saka ng character ni Nor. No? But, yun nga, parang itong eksena na to kasi, hindi ko maalala kung the day after ng Marawi ito eh. Kung kasabay ito nung kumanta si Chai. Kasi kung meron eksena si Chai, di ba yung kumakanta siya. So, kaya very personal din kay Chai yung mga eksena na yan. Kasi kala namin mag-martial na. Well, natuloy naman yung martial sa Marawi. Pero yung mga eksena na, parang everyday nagbabago yung script. Yun lang, parang ganun. So, yung eksena na kumanta si Chai, nalaman niya nakakanta siya the day before lang. Wow. Okay. So, itong eksena na to, ang alam ko, bagong eksena dito. Hindi ko na maalala kung ba't kami nag-arrive dito. But yun nga, parang tipong
ang objective nung kailangan magalit ng mga karakter niya sa anak ni Doc eh. So, well, kung titingnan mo yung eksena na yun, actually, simbolo si Chai ng kumbaga parang hindi lang ng kababaihan, but in a way parang yung inang bayan, alam mo 'yan? Yung inang bayan. Ito kasi parang ito yung ito yung panahon na yung nagre-rape joke si Digong, ganyan. Tapos kung mapansin mo, yung shot ni Chai pag ni-review mo, ang background niya yung Philippine flag. Ayaw namin sanang gawing literal na gano'n kasi bado yun. Pero very subtle lang naman. Pero very subtle lang naman na makikita mo na nandun. Kumbaga, hindi siya literal na parang, babae, flag, inang bayan, parang gano'n. Pero, wala nakapansin nun. Pero gano'n yung intention. Yung parang tipong mapakita yung pang-aabuso ng otoridad. Yeah. Diba? Sa atin, hindi na sa atin, lalo na yung role ng kababaihan dito sa country natin. Diba? Parang pag babae ka, pala ikang second class citizen. Diba? Yun nga. Tapos yun din niya, papunta rin yun sa pang-aabuso sa kababaihan. Diba? Na wala tayong magawa. Si Dr. nandun, diba? Wala naman siyang ginawa. Diba? So, hindi. I guess nakatali din yan sa sinabi ko kanina. Nakatali din siya. Yun nga, parang anak din kasi niya. Di ba? So, dahil siya mismo, gulat na kayang gawin ng tatay niya yun. Ang nakaka-to actually kung alam niyo nangyayari doon sa pelikula, everyday nagiging bago yung storya. Para siyang buhay yung pelikula in a sense na binabago namin siya everyday based sa experience at nare-realize namin on set. Yung katulad nung yung character ni Hendrix tsaka itong si Nor, nangyari yung decision na maging napapatayin siya na with the use of a stone. A few days lang yun bago namin shoot yung ending eh. Dati baril yun dati. Okay. Baril yun dati. But ang nangyari sa ending, yun nga, parang nung sinulat ko yung story ni Doc, pinatay niya yung police. Noong una, sasakalin niya. Sasakalin niya yung police. At tawa si Mario Cornejo. Kasi dati kasi sasakalin niya. Hindi, yung parang nangyari nung 80s, nung pinatay niya yung unang police. Yung pinatay, sasakalin. Parang sabi ni Mario sa akin, alam mo ba kung gaano katagal magsakal? So, imagine mo, di ba? Ilang minutes nakasakalin niya yung police. So, yung isa na may inisip, parang itutulak sa tren or something, ganyan-ganyan. And then, finally, na-realize namin, parang, what if pinokpok na lang ng bato? Inisip ko tuloy kung yung kwento kasi ni Doc, sorry, malayan to sa tanong, pero kasi binasi ko siya sa kay Ricky Lee. Parang, kinento ng Ricky Lee dati nung nakulong siya, sa kampo, meron dong colonel na parang palagi niya kasi parang pag gusto niyang makalabas, sinasabi niya may sakit siya uubo siya, ganyan. Tapos talaga malupit yung colonel na yan. Tapos parang after a few years, wala na martial, nakasalubong pa siya ni Ricky Lee, parang yun yung kwento. So parang nare-realize ko, what if yung character nito, makasalubong niya uli yung police na pumatay sa pamilya niya, ano gagawin niya? So, kaya naisip ko na papatayin niya with the bato, of course. Kasi, alam mo yan, yung word na bato kasi na sobrang sikat yan dahil ngayong panahon ng drug war. Kasi nga, shabu, bato, yan ang cardinal na bato. And of course, references siya sa kay Tabel. Di ba? Kung napalad mo, kung maalala mo yung dulo, di ba si Doc, sinabi niya, anak. So hindi mo alam kung si Hendrix ba yung kausap niya o si Fuentes, yung character ni Nor. So yun lang, parang may reference sa kainit. Ewan ko kung nasagot ko yung tanong baka masyado na malayo. Pero bigla kasi ako mga naaalala ng mga things kung bakit naging ganun yung eksena, yung mga references. Bakit ganun? Bigla ako na naalala. Diba? It's traumatic.
Ganun yung dating. Yung dun nga sa eksena na yun na hinaras siya ni Fuentes or yung character ni Nor Domingo. Kahit hindi sa akin ginawa yung ganun, no? It's traumatic. Kasi instead na parang sana lang kumbaga usap lang na maayos. Pero ang ginawa kasi ni Fuentes or yung police, inabuse niya yung power niya. Tapos ang nangyari pa sa babae, ganun. Parang earlier, di ba when we talk about Abra's character Hendrix na wala siyang ginawa nung nakita niyang nire-rape na si Candy. Ang naging reading ko naman doon was that naging apathetic ba si Hendrix, ganun, or na-emasculate siya dun sa pang-rape kay Candy. Ganun po yung parang nakikita ko dun sa dalawang eksena. Ako parang the latter, Jim Parang na-emasculate siya and also parang conditioned siya by the system na hindi gumalaw. Parang paralyzed siya, kumbaga. Yan. Actually, hindi ko pa nasabi ato to in public, but the characters of Hendrix, si Petchay, tsaka si Payaso, all of them are pro government. So parang sila mismo yung masang Pilipino na panatiko ng gobyerno natin na nung nangyayari na sa itong mga bagay na to, na-realize nila. Alam mo yun, na di ba kung maalala nyo, yung character nila na palagi nasa sementeryo. Yes. Kasi yung character ni P, sepulturero. Sepulturero siya. Of course, di ko na pinakita yun. Kumbaga, para feeling ko, hindi naman kailangan na malaman mo na sepulturero siya. Kaya siya lang nasa sementeryo. Kaya, lahat ng linya niya usually, palagi, parang naalala mo si ganito, yung binarel, ganyan. Alam niya yung mga namamatay. Alam niya lahat na namamatay sa community nila kasi siya mismo naglilibing Diba? Pero, habang nililibing yung mga yan, dahil hindi pa nangyayari sa kanila, fan sila nung drug war. Diba? Silang tatlo, fan sila nung drug war. And, parang unti-unti nakikita nila na sa kanila mismo nangyayari yung mga bagay-bagay. Katulad ng character ni Chai na barkada lang nila, tingin nila one of the boys, di ba? Pero nung hinipuan si Chai ni Fuentes, alam mo yun, na-realize sila na itong tropa natin, ito babae pa rin to. Kailangan nating protektahan, di ba? Kasi after nun, parang naiba rin yung pakikitungo nila sa character ni Betchay, hindi na katulad nung banda simula. Of course, hindi naman sobrang grabe ng pagbabago, pero nakita nila yung character ni Betchay bilang babae. Ayun, any last comments before we go to the last scene? Parang magandang pag-usapan yung next scene. Ayun, sige. So, itong scene na to ay voted by Pinoy Review, yung isang aggregator of film reviews, as one of the best local movie moments of 2017. Of course, ito yung ending ng Respeto or the falling papers scene. So, ako I think I watched Respeto. I'm not sure kung ito yung gala premiere or one of the other screenings ng Respeto. Yung part na yun, you can, tapos immediately after, you can, wala ka maririnig, as in completely silent yung audience. Tapos biglang pumalakpak silang lahat. As in, binigyan nila ng standing ovation yung pelikula. Yes. And share ko lang din pala. Kasi, funny thing, nasa gila ako ng Respeto. Tapos, yun yung first year na talagang nag-all out ako sa manood ng mga main competition film. Tapos, nung pagpasok ko doon sa gila, kasi naka-festival pass ako, wala akong upuan. Kasi occupied na yung left and right side ng orchestra section. Ang ginawa ko, si Kate Alejandrino, naglalakad sila papunta doon sa mga upuan nila. Dumikit ako sa kanila para makaupo ako doon sa gitna. So, ang ending, nasa harapan ko si Jay Duria, tsaka si Luz, tsaka si Abra, tapos katabi ko si Kate Alejandrino. Okay. Kaya pala wala akong naupuan. Kasi, sorry. Okay. Kinuha mo pala. Revelation. Okay. Nung ako naman, nung gala premiere, yung wife ko kasama ko,
hindi kami nakaupo sa loob. So, nasa taas ako. So, nung nag-ending, mapalakpak yung mga tao, standing ovation, hinahanap nila ako, wala ako sa loob. Ay, nasa taas ako. As in, nasan yung director, anong ganyan. Diba? So, okay. Thank you, Cesa. Salamat. Sorry na. Ikaw pala yung dahilan kung ba't hindi ako nakaupo. Kasi naka-reserve sa mga artistas and filmmakers yung section na yon. Yun nga, pagdating namin doon, may nag-offer, pero magkahiwalay kami ng asawa ko. And then nare-realize ko na, yeah, I'd rather have someone na mag-enjoy dun sa pelikula. Kasi hindi ko rin alam kung ano reaction eh. Hindi namin sinabi sa Cinemalaya na nag-iba kami ng tema ng pelikula. Kasi ang Karate Kid version yung nakuha nilang script. So very, very secretive kami dun sa pelikula kung tungkol sa siya. And sabi nga ni Direk Loris, hindi siya nag-expect na sa pelikula. Sabi yung gano'n. Even yung mga ibang dito, selection committee nung pelikula, parang kung meron silang pelikula na expect na pangit this year, baka itong Jologs na hip-hop film. Parang gano'n. Kaya nakakatawa kasi yun nga, hindi namin sinabi kung tungkol saan talaga yung pelikula eh. Parang minarket lang namin siya na 8 Mile. Ganyan. But thank you, Ces, for yung confession mo, no? At least alam ko na kayo. You're welcome po. Kaya pala wala kami na upuan nun. Okay. You're welcome, ate. Kasi inagawan ko ng upuan si Direk Treb. Oo. Alis mong director, hindi nakaupo sa... Direk, ako yon hindi si Ces. Oo, mas makinis na yung boses ikaw niya pa, sa akin. Si Rafi yan. Si Rafi pala yun. Oh my gosh, Rafi. Ikaw pala dahilan. Sorry na. Sorry. Kapag kamalak ang kapatid ni Jay Dorias. Wow, oo nga, pwede. Oh, kaya yung ending talagang hindi siya mali sa utak ako eh. Kaya yung flying pictures na yun, I think like many seconds pa, kahit na may credit scene na, everyone was stunned. Tapos saka lang nung bumukas ng ilaw, nagtayuan lahat. Tapos sina Jay Durias talagang nagsisigawan. Tapos like, nandun ako katabi ko si Kate Alejandrino, lahat sila shock talaga. Grabe Kasi, yung energy. Sobra. Very secretive kami sa film na kahit yung cast, ibang staff na walang sa editing. Walang nakanood masyado. Kumbaga, core team lang talaga nanood. The editor, producer, the DOP. Yung PD, hindi nga niya napanood eh. Yung mga tao lang na may kinalaman sa post-production ang nakapanood. Tsaka of course, yung mga kaibigan namin, like sila Mario Cornejo, which is our creative consultant, tsaka si Moira lang. Ayan, sila lang ang mga nakapanood. Pero wala kaming ibang tao na pinapanood para lahat ng tao gulat talaga dun sa sa pelikula. Ngayon, wala lang, nakakatuwa, naging gano'n yung reaction kasi kinakabahan din ako sa magiging reaction ng mga tao kasi wala pa tayong parang EJK martial law film nung time na yon na hindi propaganda. So nag-worry kami na baka ibu kami ng mga tao, 'di ba? And yung ending na yon, siya, dahil nga iba-iba yung ending. May sabi ko may version na babarilin niya may version niya na babarilin niya si Fuentes. Then tatakas na lang siya. Di mo alam kung nasan siya. Pero may version siya na papatay niya si Fuentes. Hindi alam na siya yung pumatay, and then siga-siga na siya sa community para siya na yung pumalit kay Breezy G, parang ganoon. Pero hindi kami convinced noon. Until yung one time na papunta ako sa bahay ni Monster, nagda-drive kami, na-realize ko na parang masyadong hip-hop yung pelikula, kulang sa poetry. Then may naisip ako ng ending na hindi ko alam kung mag-work. Kasi baka isipin ng mga tao, napaka-pretentious mo, pa-poetry ka dyan, ganyan, di ba? Pero kinento ko sa kanila yung na-imagine ko na ending. Kasi yung nga, parang build-up kasi nung mga visions ni Doc, parang gusto ko, doon pa rin mag-end. And mga 4:00 na madaling araw yon, and lahat kami nakatayo. Kasi nung nagsimula yung meeting, nakaupo kami. So, nung mga 4:00 na madaling araw, ang nag-attend sa meeting na yun, ako, si Timmy Harn, ang AD, si Mario Cornet, at si Monster. Umiinom kami sa bahay nila. Nung sinuggest ko yung ending na yun, nung kunwento ko sa kanila, parang lahat kami convinced na yun yung ending. Pero hindi namin alam kung kaya namin i-pull off yung falling papers nga, yung falling pages, kung paano namin execute. Kasi nga, baka magmukhang hilaw.
But yun nga, buti naman nagustuhan ng mga tao. Yung Falling Papers ba na yan ay totoo? Parang practical effects yan or CGI? Yeah. Ano siya? Combination. Parang ang ginawa namin doon, nakalock lang naman yung camera, so hindi naman ganun kahirap. So, nag-shoot kami ng may mga actual na mga papel. Kasi tumatama naman sa kanila di ba? And then, nag-shoot din kami na naka-green screen para i-combine doon. At the same time, nag-generate kami ng procedural pages, parang ganun. Sa isang 3D software para mas dumami siya. But yun nga, parang composite. Yan, okay. Yung pinanood ko yon with my friend. Tapos talagang I think yung word na ma-describe namin doon sa ending na yun, very haunting eh. Kasi even up to the next film na pinuntahan namin, I think yung next gala na after Respeto was Ang Gunong Di Marunong Magbasa. Even then, talaga. Even then, nakadikit pa rin sa utak namin yung film. Tsaka, nag-decide na kami na parang after watching that scene, parang magbe-best picture to. Ganun kami. Grabe. Ganun talaga. Kasi having watched the other films yan, wala lang. Ayun. So, tsaka ang ganda na nag-spark siya ng discourse about PTSD. Kasi if you'll notice, there are breadcrumbs and pieces throughout the whole film kung saan si Doc may may PTSD siya wherein naaalala niya yung mga moments niya wherein oppressed siya sa panahon ng martial law. Naalala niya yung wife niya na ginahasa. Naalala niya yung mga shortcomings niya. And parang that ending was, for me, the one word that really describes it, it's cathartic. Kasi it's a culmination of everything that has happened between Doc's life and Hendrix's life. Kumbaga with Hendrix, the thing that oppressed him was the hip-hop scene na akala niya would welcome him with arms wide open wherein in fact naging portal lang to his downfall. And with Doc naman, it was his poetry that became a driving force for him to move on with his life, but at the same time it also became a reason for him to seclude himself from society because of the things that he had to see and he had to endure during the time of martial law. Kaya yung scene na yon was particularly haunting, and it was very cathartic at the same time because mapapa-wonder ka sa sarili mo are we dyan ba tayo sa posisyon na yon wherein may mga lumilipad na mga papel at yung mga papel na yun ay napupunta sa kung saan, sa kawalan. Kumbaga parang lahat ba tayo katulad ni Hendrix tsaka ni Doc na may pinagdadaanan sa buhay na hindi natin alam kung paano mag-move on with our lives. Kasi parang yun yung naging yun yung naging ending ng Respeto Napunta sila pareha sa kawalan. Yeah, exactly. At lalaglag yung mga papel bilang simbolo na nandun tayo sa kawalan ngayon Kumbaga ganun yung situation nila. So yun, I wanna say thank you, Direk, for doing that. Kasi I know na sinabi mo kanina na marami kang naisip na ending, but that ending was perfect and it was probably one of the best scenes na I've seen, not just of 2017 but of the whole decade thus far. Grabe naman. Salamat Salamat, yeah. Kasi nakakakilabot yung scene na yun And I guess segue din tayo sa isang extra scene pala, yung scene na nag-confess quote-unquote si Doc kay Hendrix. Kung ano yung nangyari sa asawa niya nung martial law at sa anak niya. Kasi it ties in all of the themes together. And dun sa review ng Hollywood Reporter sa Respeto, it's also parang it's also a reminder na for artists to use their art to engage with the world, the greater world, no? Ayun. I guess yun na siguro yung last question ko sa iyo, Direk. Okay.
Could you tell us a bit about yung scene na yun na nag-confess si Dido de la Paz kay Abra? Okay. Well, naalala ko yun, the exact moment na sinusulat ko yun. Kasi nandito ako sa upuan na to na mismo, dito ako nakaupo nun. And ano siya, parang kinumbine ko yung mga kwento ng ilan sa mga biktima ng martial law katulad ni Bonnie Ilagan, ni Ricky Lee, ni La Joel Lamangan, di ba? Para siyang nilagay ko doon sa kwento na yun. Kasi si Bonnie, alam ko, na-experience niya na nandun mismo to sa linya ng pelikula na minsan nung tinatorture siya, pinapasukan yung ari niya ng walis tingting ng mga tawag dito, ng mga police, no, nung tinatorture siya. So nilagay ko yun, and inimagine ko, nilagay ko yung sarili ko sa kalagayan nila na what if after ng pelikula na to, gawin sa akin ng mga ng otoridad yon, pumunta rito sa bahay, di ba, kasain yung asawa ko, patayin yung anak ko, di ba? So ano siya, while watching Breaking Bad na sinusulat ko to, imagine ko kung si Walter White yun, ako, ganyan. So, para siyang free-flowing lang. Kaya, shorter version na yun, yung monologue ni Dido de la Paz nun talaga, 7 minutes. Wow. 7 minutes yung monologue niya. Kinat na lang namin kasi masyadong mahaba yung yung eksena. But 7 minutes talaga siya. Doon sa may cut sa pelikula, parang 3 minutes na siya o 4 minutes. But yun nga, parang nung shoot namin yun, one take si Dido de la Paz, di ba? But ang ending actually, hindi rin siya naging one take kasi kailangan namin mag-cut kay Abra. But yun, parang isa siya sa mga tawag dito, sa mga part ng pelikula na talagang parang very personal sa akin and nakakatuwa kasi si Bonnie Ilagan hindi ko naman siya kakilala eh. Kumbaga, napanood ko lang yung ilang beses na interview siya. Sa YouTube ko napanood yung part na sinabi niya na pinapasukan siya, yung ari niya ng walis tingting. So, nung time na napanood niya yun, nakita ko siya sa UP and nakita ko yung reaction niya nung sinasabi yung mga line niya na alam ko na alam niya na kung ano man yung sinasabi nito sa kwento niya, siya mismo naka-experience kasi base sa kanya yung character. And nakakatuwa rin kasi dun si Sir Ricky rin, hindi niya alam. Hindi ako kakilala ni Sir Ricky nung sinulat tong Respeto eh. Hindi niya alam na isa sa pinagbasihan ng kwento. And ngayon, yun nga, parang palagi ko nakakausap si Sir Ricky. Kumbaga, idol ko si Sir Ricky. Ngayon, palagi ko siyang nakakausap and nalaman niya na pinagbasihan ko siya dun sa pelikula. Kaya ngayon, si Sir actually, yung next project ko, siya yung nagsusulat. Next film ko. Ayun. So, any final comments bago natin wrap it? Ako naman, yung experience ko with Respeto nung 2017. Kasi na yun, yung napanood ko siya, last full show na siya sa Trinoma. Oh. So ngayon, in-announce na Best Picture yung Respeto. That time, yun lang yung napanood ko na Cinemalaya entry. Kasi sumaba yung reenactment shoot namin sa dati kong show. So ngayon, isang seat na lang yung available. And then, nakuha ko pa siya. Sabi ko, ayokong palagpasin kasi ang daming rave reviews. So ngayon, nung pinanood ko na, nandun na ako sa upuan. Although yung upuan ko kasi nasa harapan na because yun na lang yung nag-iisang seat. Talagang namangha talaga ako dun sa film. And then, yun nga yung ending. Very remarkable siya. And yung towards the ending, yung naghabulan sila. Kasi yung mga tao na naririnig ko, bakit ganito? Naging thriller siya. Kasi naghahabulan na sila. Ganon. And then nung nangyari nga na yung mga falling papers na talagang maririnig mo wala kang maririnig, parang silent na yung mga tao. And then after that, palakpakan na kami. Kasi parang sa tagal ng panahon, ngayon lang kami nakapanood ulit ng film na
ganyan kaganda ng respeto. Kaya Grabe talagang naman. deserving yung palakpak talaga. Grabe ng naman. mga tao na pinanood na. Yes. Well, kasi parang parang yun naman kasi talaga yung plan. Parang ako kasi inisip ko parang maganda kung pumasok yung mga tao sa sinehan, expect nila inspirational film, di ba? And then bigla may genre shift sa bandang dulo, parang ganun. But ano pa rin naman parang 85% ng pelikula, kala mo papunta dun sa 8 Mile Karate Kid ending. Ayun, wala lang. Nakakatawa na naging ganun yung reaction nung tao. Ayan. So, Yan. thank you, Direct Treb, for joining us. Salamat Ayan. din. Thank you, Derek. Chika-chika. Gusto nyo mag-session. Excited na kami for Respeto. Thank you. Tsaka yung sa Trespeto. Respeto. Respeto. Trilogy. Respeto. 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 Dos por dos. Available ba siya anywhere direct for streaming? Ganun? Oh, yes. It will be available very soon. Mag-a-announce kami. Hinintay nga namin. Tagal-tagal na namin nagsabi. Hindi ko sasabihin ko anong streaming site, pero ang tagal nag-submit kami a few weeks ago nung mga final requirements, and hopefully in a few weeks makapag-announce na rin kami kasi ako excited na kami mag-announce kung anong streaming site siya mapapanood. Ayun. Okay. So till next time, guys. Till next time. Stay safe, guys. Stay safe. Stay safe. Keep safe. Stay safe. Bye-bye. Wash your hands.